Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo, Radyo Pilipinas. 585 AM. Philippine Standard Time, alas 9:04. Western Visayas, Panay Island na tinamaan itong island-wide blackout. Ang pagsunod muli sa Maasim Watershed. Pinaka-purpose nila ini para sa operation natin. We have that in collaboration with the department. I am again standing up. Mapigtaan ang ila freedom of expression. Sa Office of Civil Defense naman po, balita, issue, kag iban pa, diri sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Good morning. Mayong aga sa mga nakatutok kayo diri sa Radyo Pilipinas Iloilo, 585 sa lidsoan sa inyong mga radyo. Ako si Bing Pabiona, talos temporaryo sa kay JP Hervas, subungyang Miyerkules, July 15, 2026. Katatlo ini nga Miyerkules sa bulan sang Hulyo, tuig 2026. Dasig sa inadlaw mga kabyanan. Matapos nato na eksperyensyahan ang paglalabay sining Bagyo Inday and si Bagyo Josie na nakagwa na subungiya sa Philippine Area of Responsibility. Gabi, mayara sang linog sa bahin sang Mindanao, sa Davao Occidental. Maghalong-halong gid, 6.5 ang kabaskugon sang among linog. Hindi pa gid napakot mga kabyanan ang mga natural calamity, maglalas ang pagbaha and other mga illegal landslide, binog, kagiban pa mga kabyanan. So maghalong-halong kita. So hibalo nato nanay-bala ang lakat sang panahon, no? Si Leonor Silvestre ang ara sa atong linya. Hibalon ta kay Leonor ang ining katapos na sang sining o kung pagwa na sa Philippine Area of Responsibility sang Bagyo Josie. Leonor, mayong aga. Hi, hello, maayong aga. Muna yung ating latest weather update para sa karon nga adlaw sang Wednesday, July 15, 2026. So, southwest monsoon ang nag-aapekto sa may western section of northern Luzon. Hindi rin naman sa western Visayas ay generally fair weather kita, pero wala man natin ganadula ang mga posibilidad sa mga isolated mga pag-ulan, pangalat kag panag-uob, tuga sa mga localized thunderstorms. Mahina tugtog makasarangan naman ang hangin naton nga magahalin sa direksyon south to southwest nga magadalas ang makanay tugtog makasarangan ng pagbalod sang aton kadagatan. Forecast temperature naton generally nasa 24 to 33 degrees Celsius. Ang adlaw nagbutla kag ng alas 5:35 sang aga kag magatunod ini alas 6:16 karon sa hapon. Kag muna ang aton latest weather update. Halin diri sa may Iloilo Doppler Radio Station. Ako si Leonor Silvestre. Madamo gid nga. Salamat. Pagguwa ito sang sining Bagyo Josie sa PAR, may mga other disturbances nga nakitaan ng pag-asa?
Well, si Bagyong Josie, Ma'am ay ara naman sa sagwa sa LPA. Nangin isa naka-LPA si Bagyong Josie. And then, nasasagwa naman na siya sa aton nga park. So far, wala naman kita may ginamonitor pang iban nga water disturbance. So, for the next 2 to 3 days natin ay generally fair water kita, ma'am. Okay, so ang temperature naton, na-expect for today, magalabot sa pila? Nasa 24 to 33 degrees Celsius ang ating nga forecasted temperature, ma'am. So pero sa mga iban nga mga areas, wala man sa mga pagtupa sa ulan sa karon? Well, sa karon, ma'am, ang base sa ating mga radar monitoring ay wala man kita may nakita ang mga significant mga pag-ulan. Okay, sige. Salamat. Welcome, ma'am. At yan mga kabiyanan, ang Pag-asa Iloilo, si Leonor Silvestre sa pagdulong sa aton sa pinakauling nga lakat sa panahon sa bunga adlaw. Radyo Pilipinas. Sa buong edisyon mga kabiyanan sa programa, kuha kita sa mga nanuhay-tuway nga mga report sa subong iya nga aga sa bahin man sang paglibot no sa ato sa mga reporters subong iya nga adlaw, and ang mga monitor man naton sa mga programa nga gidapatuman sa national government ang nanuhay-tuhay nga mga ahensya sang gobyerno sa paghiwat man sa ila sini nga pagpabaskog sa ila kampanya, sa particular man no sa Department of Labor and Employment, sa bahin man sang DSUD, sa bahin sang Department of Public Works and Highways, ang aton sa diya nga monitor matapos ang paglabay sang babaskog nga bagyo no, ang pinaka-recent among si Typhoon Inday. May mga naguba nga mga flood control no, and also sa mga taytay. Gina-assess ini sang nanutuhay nga mga ahensya and gina-submit ini sa Office of Civil Defense no, para sa final nga report kag isubmit ini sa National Disaster Risk Reduction and Management Office. Kuha ba kita report later on kung makaabot ni siya sa program si JP kay ara siya sa coverage no sang National Food Authority sa hibalon nato ni mga kabiyanan ang kaundan sang ilasin iya nga pagkadto sa bahin sang Dumanggas subong iya nga adlaw. Diyan ko man nga ahibalo ang mga pilaman sa aktibidad do ni Presidente Ferdinando Marcos Jr. nga sa diid ara ini sa karon ang aton presidente sa bahin sang Singapore, and ang iya siniman nga paghiwat no sang mga aktibidad kag mga programs promotion para sa ato sa iya nga pungsod mga kaabyanan. And ang aton sini nga pagkuha sang pila ka mga impormasyon sa bahin man later on, hopefully makakuha kita sang impormasyon sa bahin man sang Provincial Veterinarian Office mga kabiyanan. So ikuha naton ang pila ka mga details sa ilas ng mga program update. Radyo Pilipinas. Philippine Standard Time mga kabiyanan, it's 9:12. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Pagdating kita report from General Baclay ang pagbubukas ning Uplan Cabalaka. Yes, ang local government units sang siyudad sang Iloilo. Jen, good morning. Good morning, Ma'am Bing. Bahin sang pagsaulog naton sang National Disaster Resilience Month. Subong adlaw magabukas ang ining Cabalaka Expo 2026 sang Iloilo City Government. Kapuilog ang Office of the Civil Defense sa Iloilo Business Park. Ang mayara sa mga exhibitors dira
nga magapahamtang sang tagsa ka mga booth kag ipahamtang man dira mambing ang mga pasilidad sa aton sini nga Bureau of Fire Protection, Federation Fire kag iban pa nga mga organization. Yari ang listahan sa mga exhibitors nga magapasundayag kag maga-display sa sini nga exhibit halin sa July 15 o kung subong adlaw tubtob ini sa July 17 kag bukas ini sa tanan no, sa tanan naton nga mga kauturan nga luyag magkadto dira. Mayara sang mga programa, mayara sing exhibit kag pwede gid makapamangkot ng aton siniya nga mga pumuluyo sa kung ano ang mga purpose ang mga pasilidad halimbawa sang function sa mga fire trucks kag iban nga mga equipment sa ginagamit sa rescue operations kag iban pa. So maga-participate sa sining Oplan Cabalaka Expo mga volunteer groups no halin sa NGO Iloilo Citizens Action Group, Philippine Red Cross. Sa schools naman ang University of San Agustin, John B. Lacson Foundation Maritime University, ang Metro Pacific Iloilo Water, More Power, sa government agencies ara ang Department of Environment and Natural Resources Region 6, Department of Science and Technology, DENR. Sa bahin naman sang 301st Infantry Brigade, Philippine Army, may araman sila sang booth dira, ang Iloilo City Police Office, Bureau of Fire Protection, Philippine Coast Guard. Sa bahin sang Iloilo Province, ara ang Iloilo Provincial DRRMO, kagang Uton Rescue Unit, no, MDRRMO. Sa Iloilo City Government, ang Iloilo City Health Office, kag Office of City Agriculture. So kahapon nga adlaw naka-install na sila sa ila sini nga mga exhibit. May ara man dra sa mga playground mambing no sa mga kabataan nga pwede gid madala dito mga kabataan. May ara sing may may lugar sa ila nga pwede sila dira makasaka sa mga ladder kay bata pa lang sila gina-orient sila kabahin sang Oplan Cabalaka Expo nga tudluan ang mga kabataan kung anong himuon kung may mga disaster do kasubong may mga drills nga pwede gid makadtuan for free no sa aton siniya nga mga kauturan dira sa may Festive Walk Mall sa may distrito sa Mandurriao sugod subong adlaw July 15 kag magalawig ini hasta sa July 17 mambing. So, pangunahan sang department sang LGU sa City Hall? So, iya ini sang City Disaster Risk Reduction Management Office, sila gid ang organizer, kaupod ang Office of the Civil Defense Region 6. So, tuigan ini siya nga activity, kag usually gina-invite gini nila ang mga local Disaster Risk Reduction Management Office, kag may ara sing orientation, kag lecture, no, nga patigayon sa siniyang 3 ka adlaw nga Oplan Cabalaka Expo. Okay, sige dyan. Amo na mo naton nga report para sa Bagong Pilipinas, Ginal Baclay, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Mas pinaganda, mas pinalawak, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Hiwat no sa mga aktibidad for awareness kag pag-educate no sa mga pumuluyo and ginalakip mga kabyanan ang ining pahibalo no sa mga kabataan no parang in cases of calamities no may mga tikang may mga hibalo sila kung paano o kag ano ang himuon nila no so ang aton siniyang local government unit kag kaupod ang national government nagatinguha gid no nga maka pahibalo maka edukar no sa mga pumuluyo in times of calamity. Philippine Standard Time, 9:17. Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report. Magabatong kita another report from Hope Torichante. Hope, good morning.
Good morning, Miss Bing. Magahiwat sang libre nga public viewing sang FIFA World Cup Finals ang lokal nga pamunuan sang Barotac Nuevo sa July 20 alas 3 ang kaagahon sa Tamasak Arena. Magabukas ang gate alauna sang aga kag magasirado alas 2:30 sang aga para mahataga no sa nagakaigo nga oras ang mga tumalanaw nga makasulod antes magsugod ang mismo nga hampang. So magapanagtag sang libre nga ticket ang local government unit first come first serve no humalin subong adlaw July 15. So sa karon sulod na sa finals Miss Bing no ang Spain sa tapos nga lutuson ng France sa score nga 2-0. Ini ang una nga pagsulod sang Spain sa World Cup final humalin sang 2010 samtang ginahulat naman ang resulta sang hampang sang Argentina versus England nga lauma no sa July 16 alas 3 sang kaagahon Philippine time. So sa mga gusto for sure Miss Bing no madamo sa mga taga Barotac Nuevo ang nagahulat-hulat no sa ticket nga ipanagtag sang local government unit bilang football capital of the Philippines o kun Iloilo no. So sa mga gusto maglantaw sang free public viewing pwede sila no makakuha sang free ticket sa local youth development office sa Tamasak Arena or di gani sa sports office sa bag-o nga municipal hall amo man sa mayor's office. Pero sa mga hindi naman niya makaklaim sang ticket in advance no, for example hindi sila makakuha sang ticket subong nga adlaw, pwede sa gihapon sila no makakuha sang ticket sagwa sang Tamasak Arena sa adlaw no sang public viewing o kon sa July 20 12:30 AM. So first come first serve sa gihapon ang pagpanagtag sa ticket. That's why abisuan gid no sang local government unit ang mga tumalanaw nga magpadulong sa Tamasak Arena earlier no para nga makapangita man dayon sang ilang pulungkuan para mas manami no ang ilang paglantaw sa public viewing sa July 20. Kaglain na big Miss Bing no kung may kaupod ka nga maglandaw sang World Cup final kay do mas hype no feel ang energy. So sa karon Spain pa malang ang ara ang resulta ginaulat pa no kung sino ang mangin kontra sang Spain nga magasambuha para sa FIFA World Cup 2026 Miss Bing. Yes, pero ang mga bantog ng mga football player may si yes no posible nga makasulod pa sa final si Messi sang Argentina pero ginahulat pa no ang ilang hampang sa tunga sang Argentina versus England. So balantayan sino ba sa England ang si Harry Kane. Harry Kane and haraman si Jude Bellingham nga nakascore sang duwa ka goal sa bag-o lang natapos nga England versus Norway. So balantayan ni na Miss Bing kay damo sa mga dalagko nga mga pangalan. Yes. Ang si Cristiano Ronaldo. Oo, unfortunately Miss Bing no na ano na sila na eliminate na sila sa round of 16 ang Portugal. Pero sa Spain naman niya kilala nga mga pangalan amo sanday Lamine Yamal and ang bag-o lang gid no nga player of the match sa hampang sang Spain versus France sa score na 2-0 amo si Pedro Porro. So hopefully makakita naman kita sang mga manami nga hampang kay amo man na no kay sa Barotac Nuevo nga daan bilang football capital of the Philippines dira sila nakakuha sang inspirasyon no sa mga hampang sa mga players, international players sa World Cup
finals, Miss Bing. Ang isa pa ka-player nga daw nag-usbong si Haaland. Yes, Miss Bing, perdi sila sang England. correct. Nga kontrahon naman sang Argentina no sa semifinals. Amo na no sensation gani ini si Erling Haaland kay madamo no sa mga The way he walks. Oo, internet sensation ni siya kay madamo sa mga followers. diba? Magdala siya sa bola. Oo. Dalaan. And aside sa football, abi may pagwapagid siya nga music. And may ara man siya sa bag collection, Birkin collection. So, do mo pagid nang nagakuha sang interest sa mga netizens no kay Erling Haaland. Unfortunately, nag-exit na sila no sa World Cup. Pero sila gani sa mga netizen or mga naga-comment online nga although wala nila nakuha ang kampyonato, pero kampiyon sa gyapon sila sa tagipusoon sa mga football fans. Yes, balanta ang World Cup niya pungsod by pungsod niya Yes. ang suporta, no? Grabe itong sa Norway, ang Norway ito nag-rowing in the middle of in the middle Viking of the row. street, yeah. Oo, si katabi ang Viking row after nga daog no ang Norway sa ilang mga matches. And na-continue Manila until quarterfinals, no? Wala lang sila naka-advance sa semifinals kay ginperdi sila sa England. And friend man ni Erling Haaland, no, ang nakascore no sa bahin sang England versus Norway si Jude Bellingham, Miss Bing. So grabe gid ang support do second ang National Basketball Association kung paghahambalanta ang sports, diba? Yes, damo milyones nga mga tao, Miss Bing, no, ang naglantaw online and on-site no sa USA sa mga torneo sa mga football national teams no for the FIFA World Cup. May mga na-register gani no nga mga record-breaking nga mga views no ang FIFA World Cup bangod sang mga kontrahanay sang mga naglain-lain nga pungsod. Lakip na dira ang Norway versus Brazil nga nangin nga nagdaog no ang Norway sa score na 2 versus 1 sang Brazil. Okay, July 20, bukas ang Baratok Nuevo Arena. Yes, Arena. Kaagahon pa ni Miss Bing pero for sure batuan gid ni sa mga taga Barotac Nuevo kag iban pa nga mga football fans no 3 AM no July 20 sa Tamasak Arena. And again no i-emphasize lang naton nga magbukas ang gate 1 AM kag magasirado ini 2:30 AM bilang preparasyon na no sa 3 AM fight or match sang magasulod no sa final sang FIFA World Cup. Okay, sige. Para sa bagong Pilipinas, Hope Trechante, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Mas pinaganda, mas pinalawak, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Thank you very much, Hope Richarte, sa paghatag sa atin sa update, particular one sa inampang sining mga football or mga pungsod, no? Ang World Cup, mga kabiyanan, on July 20. And aside from Baratak Nuevo, ang kaiping ng mga municipality, suportado man ang ining sports nga football, mga kabiyanan, no? Nga pasadiin na may mga kampiyon kita from Iloilo, from Santa Barbara, nga nag-excel sa sining sports, mga kabiyanan. Ang Baratak Nuevo, no, amon ini ang football capital sang if not Iloilo, the whole of Western Visayas, no, nag-excel ini sa mga palarong mga games, no, regional, national, mga kabiyanan, no? So sigurado gid nga dugukan ini sa mga pamatanon kag mga football enthusiasts, mga kabiyanan. Philippine Standard Time, it's 9:27. Ang aton sa niya pag pamati naman, another report. Pilipinas Report.
Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Yan, good morning. Ang poverty, alleviation, Yes. ang Western Visayas or the whole of the Pilipinas. Yes. Miss Bing, kahapon no, yari diri nagpadulong sa aton sa syudad sang Iloilo ang aton nga mataas nga opisyal sa Secretary Lopez Santos III sang National Anti-Poverty Commission o CONAPSI kung sa diin Miss Bing no gini-review niya nga nagnubo ang poverty incidence diri no sa aton sa Western Visayas. So no diri Miss Bing no sa aton nga Tiglikom yara no sa 13.7% ang incidence or poverty incidence sang Western Visayas sang 2023. Ini Miss Bing no, mas manubo ini sang sa 17.2% nga na-record no sang 2021 and Miss Bing no ano pagid ang manami diri ining 13.7% na poverty incidence naton sang 2023 mas manubo pagid ini Miss Bing sang pre-pandemic naton no or tuig 2018 nyara sa 14.2%. So sunod diri no sa aton nga Secretary o kuna Tiglikom nga ang pagnubo Miss Bing no sa poverty incidence diri yan sa aton sa Kabisayan nakatundan nagapakita ini Miss Bing no nga naka-recover na ang rehiyon sa pandemic kag nagapakita man Miss Bing no nga nagmaayo ang ekonomiya sang Western Visayas. So sandig Miss Bing no sa datos nga na flash nato no sa aton nga screen subong sandig diri no sa datos at halos tanan Miss Bing nga probinsya diri sa aton sa Western Visayas nagnubo ang poverty incidence magluwas lang sa province of Capiz. Isa-isahon naton Miss Bing no ang ini nga poverty incidence ang kada probinsya. Sa Aklan Miss Bing sang 2018 yara no sa 12.1% ang poverty incidence. However, sang 2021 nagsaka ini Miss Bing sa 20.2%. That is because nga ti pandemic kita. Pero Miss Bing ang manami diri sang 2023 nga latest data 4.6% na lang no ang poverty incidence sang Aklan. Sa Antique Miss Bing halin no sang sa 19.1% sang 2018 nagtaas ini sa 23.7% sang 2021 and ang good news sang 2023 nga data nagbubo naman ini sa 18.9%. Sa Guimaras Miss Bing no naka-record kita sang 6.5% nga poverty incidence sang 2018 nagnubo ini siya no or nagtaas ini sa 10% sang 2021 and sang 2018 nagnubo ini siya sa 9.5%. Samtang no ang Iloilo halin ini sa 15.2% sang 2018 nagtaas sa 17.8% sang 2021 pero pagka ang Iloilo province Miss Bing halin ini no sa 16.5% sang 2018 nagtaas sa 17.8%. Pero pag abot sa 2023, nagnubo sa 15.2%. Kalina gindansyon natin Miss Bing no nga sa tanan nga province ang Capiz lang gid may pagtaas ang poverty incidence sang 2023. Ini bangod nga sang 2018 ang province of Capiz naka-record sang 6.2%. Pag 2021 nga pandemic time 9.5%. Unfortunately Miss Bing no nagtaas pagid sang 2023 nga 13.4%. Pero Miss Bing klaro diri no sang aton nga Tiglikom nga despite no nga mataas ang poverty incidence sang Capiz sa tanan nga province diri sa Western Visayas nagapabilin ini sila nga least poor sa mga probinsya diri sa aton sa Pilipinas. So sa kabilugan Miss Bing no ano bala no ang makita naton nga drivers or reason no nga sa kabilugan nga picture ang Western Visayas manubo ang poverty incidence so no diri no sa aton mga Tiglikom Miss Bing no para ma-improve or para bala ma-sustain no ang ini nga pagnubo sang aton nga poverty incidence sa rehiyon kinahanglan Miss Bing no nga padayon man ang pag-improve sang aton nga agricultural productivity nga amo ini siya ang nakita no nga main drivers diri no sa aton sa Western Visayas. Suno pagid sa aton nga Tiglikom kinahanglan man no nga maka-attract pagid no sang mga madamo pagid nga infrastructure kag investment diri sa aton sa Western Visayas and at the same time Miss Bing no pabaskugon pagid ang
climate resilience initiatives. Kiti sungo no sa ato nga tiglikom kung ang disaster risk reduction is also a poverty reduction. So ari ba na Miss Bing no pamatian ta lang ang kabahin sang pahayag diri sang aton nga tiglikom pag-abot no sa explanation no sang aton nga poverty incidence diri sa Western Visayas. Bumalik yung, nakarecover tayo dun sa pandemic, no? Kasi more than sa Region 6, more than 14% ang poverty incidence pre-pandemic. Umangat nung pandemic, 2021, naging 17%. Bumalik tayo ng 13.7%. So, below the pre-pandemic poverty incidence. Ibig sabihin, nakarecover na tayo at mas nag-improve yung ating ekonomiya at yung buhay ng mga tao. Sa inyo nga, nagkaroon ulit ng mga trabaho yung ating mga kababayan at baka masok mula Hafit Miss Bing no ang kapahin sa pahayag din no ni Secretary Lopez Santos III no ang ato nga secretary sa NAPSI. So isa Miss Bing no sa nakita gid nga main drivers diri no sa atong sa Western Visayas kung nga nagnubo no ang ato nga poverty incidence because man sa agriculture sector naton Miss Bing no nga according man gani sa ato nga tiglikom kitaya diri sa Western Visayas madamo sa mga lupa diri no ang umahan sang aton nga mga farmers. That's why nga according sa iya kinahanglan man Miss Bing no nga padayon or i-sustain naton ang mga efforts naton or current efforts naton subong pag-abot sa agriculture sector. Since nga ang Western Visayas nga daan niya is agricultural region mo. So damo gid nga mga opportunity, no? Hindi lang palay, hindi lang sugarcane, hindi lang corn, hindi lang coconut, no? O, may mga fisheries pa, di ba? Yes, correct. Yes, Miss Bing, correct. Amo na siya ang isa sa mga gin-highlight kahapon no sang aton mga tiglikom sa mga rason kung nga nagnubo no ang poverty incidence. Pero Miss Bing no, considering this year ginalauman nga magpagwa sang another result no ang aton mga PSA regarding sa aton nga poverty incidence. So ginalantawan natin Miss Bing kung bala mataas o kung manubo kiti posible Miss Bing mataas nga according no sa aton nga tiglikom isa man sa mga factors Miss Bing no nga ginapananaw nga posible magtaas because sang nagapadayon no nga Middle East nga conflict nga amo man ni ang maka apekto no sa poverty reduction trajectory sa pungsod Pilipinas. But for now Miss Bing no sa national level according din sa ating secretary ang Pilipinas nagapabilin nga on track no sa paglabot sang or pagpanubo no sang poverty incidence. In fact according sa iya target natin Miss Bing no nga maka single digit kita pag-abot sa aton nga poverty reduction halin Miss Bing no sa 18.1% sang 2021 pagka 2023 Miss Bing 15.5%. So we are on track according sa aton man nga tiglikom. Kag idugang ko lang Miss Bing no isa man sa mga ginpamangkot dito Miss Bing no ano bala ang mga pila sa mga noteworthy nga mga project diri sa aton no or poverty when it comes no sa pag-address ang aton nga problema sa kapigadungon according diri sa aton nga tiglikom ay ning pagpatuman sang Department of Social Welfare and Development sa nga walang gutom food stamp program kung sabihin no yes Miss Bing isa ini sa mga kumbaga highlights man no sa pagbulig sa aton nga mga kauturan nga pigado kiti for the information sang aton nga mga tagpalamati every month diri Miss Bing may ginabaton ini nga 3,000 pesos ang aton no nga mga beneficiaryo sa idalom sini nga programa ang makabig naton nga food poor. So every month Miss Bing nag-redempt ini sila sang ilang nga pagkaon worth 3,000 pesos sa sulod or gamit ang ilang nga mga EBT cards. Kag according diri sa aton nga tiglikom ano ang manami diri because ang mga nagatanyag sa mga pagkaon or ang ginabaklan no sang aton mga beneficiaryo sang sini nga walang gutom food stamp program are those beneficiaries sang iban pagid nga mga programa no sang agencies like for example may mga mangunguma kita Miss Bing tanom ini sila sang mga
prutas, sa mga utanon, amo man ni sila ang nagabaligya sa mga benepisyaryo naton sa Walang Gutom Food Stamp Program. So, sila ang ginabaklan. Yes, sila ang ginabaklan. So, for example, ang aton nga mga mangunguma, may ara-abi dira sila no nga mga tanong nga utanon o kung may mga bugas dira sila, may mga itlog sila, among man na siya ang gina-purchase sa aton nga mga benepisyaryo sa Walang Gutom Food Stamp Program. So, kumbaga, convergence no sa mga nanuhay-tuhay nga mga agencies ining aton man nga Walang Gutom Food Stamp Program kay mi ara kita nga mga farmers sa DA kag mi ara man nga beneficiaries sa Sustainable Livelihood Programs ang ating nga DSW di ko magagabuligay Miss Bing. Nami ni kon gina-update kita no sa mga ini nga mga sitwasyon sa Western Visayas for Yes. example para mabalaan ta kon ano bala ga-improve gid man ang Yes. programa sa gobyerno. Yes, correct. Ina Miss Bing no kag bago ni balantayan ini Miss Bing ang August no nga pag-release ang aton nga Ano na ganyan ghost niya yan? Ano gani? Ghost? yes, kag ghost month pagid actually Miss Bing no gimpamangkot man dito kahapon ano bala no ang mga preparations diri sang aton mga NAPSI sa sinino nga ghost month. So according diri sa aton nga Tiglikom no nagamit ini sila sa mga LGUs man naton para kag sa ibang pagid nga mga agencies kiti we have more than 24 government agencies Miss Bing no nga under sa NAPSI kag nagdugang diri Miss Bing ang aton nga Department of Migrant Workers, ang aton nga National Commission of Senior Citizens kag ang aton man nga NCDA o kung sa Disability Affairs naton. So on top sa 24 nagdugang ining tatlo bali 27 na. So according diri no sa aton nga Tiglikom nagamit ini no ang mga government agencies naton kag ang aton man nga mga CSOs Miss Bing no kag mga POs para nga mag-lay out no sang ilang nga plan para nga in preparation sa tigkiriwi nga ginatawag naton or ghost month Miss Bing. Okay. Kanami lang sang report nga na kag for example ang copies abi nag pinakataas ni siya sa Yes, Miss Bing. poverty incidents. So bali itutukan na no. Yes. Kung sino to nga province or region ang medyo mahinay ang improvement natutukan ni na mga kabinan kag nabatian ta ang convergence nga term no. So Yes. meaning whole of nation approach Yes. ang mga national government agency and stakeholders nagabuligay. Yes, correct ina Miss Bing no. Kay ang aton nga tinutuyo diri Miss Bing mo single digit naton ang poverty incidence hindi lang diri sa aton sa Western Visayas but sa bilog nga Pilipinas. Okay, sige. Para sa Bagong Pilipinas, Nguyen Grace Aranyata, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Mas pinaganda, mas pinalawak, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Thank you very much, Miriam, Grace, Arinyata, mga kabyanan sa report, no? Kanami lang kung pamatian naton nga may mga gina-update kita sa ato sa mga national government agency tuloy sa mga programa nila, no? Kina-estudyohan. Wala lang nagapatuman sa mga programs, but kina-estudyohan kung diin ang mga area sa bilog nga pungsod nga nagakinahanglan sang bulig, no? And dira ginatutukan ginahatagan sang mga bulig, no, assistance from the national government, no? And ining mga programa nakahatag gid sang dako, no? For example, ining Walang Gutom program si Presidente Ferdinand Marcos Jr. gina-emphasize gid ini para nga makabulig, no, sa mga aton sining nga mga utod nga medyo ara sa gid no sa maiimol hindi makabakal sa manami nga mga pagkaon, no. So isa gid sa mga ginatutukan mga kabyanan sang karon iyang administrasyon. Ang atong oras ang Philippine time naton is 9:41. Maghatag ako na isang pila ka mga panumdum. Hopefully, sa akong pagbalik mga inkopod naton, si JP Hervas sa iyo sining special coverage sa buong iyang aga sa bahin sang Dumangas, sa ahensya naman sang National Food Authority, Western Visayas. Stand by. Sa isang bagong Pilipinas, hindi dapat mangamba ang pamilyang Pilipino sa mga bayarin sa ospital. Kaya naman sa Zero Billing Policy, libre ang inyong paggamot sa lahat ng mga Department of Health hospitals. Mapa-inpatient, outpatient, o emergency services. Isama na rin ang mga mamahaling gamot
tests, therapy, at marami pang iba. Libre ang inyong paggamot. Ang pangangalaga sa kalusugan ng mamamayan ay ang ating pangunahing tungkulin dahil ang serbisyong medikal ay karapatan at hindi dagdag pasanin. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Philippine Standard Time, it's 9:42 mga kabyanan. Sa ining bahin sa aton singa pagkuha another report outside of Iloilo City sa bahin sang Dumangas. Ato dito si JP Hervas ang pagkuha naton sang pila ka mga updates sa iya siniyang coverage. Japes, good morning! Good morning, Ms. Bing. Live kita tira sa buong sa barangay PD, Moonfort South sa Paluwas ng Dumangas, Iloilo. Kung sa diin, nagapanguna karon sa sining inaugurasyon sa bangko o modernized nga rice processing center si Secretary Francisco Chu Laurel sa Department of Agriculture. Ang ining proyekto, Ms. Bing, ang kabahin sa Masagana Agri-Food Infrastructure Modernization Program sa Department of Agriculture sa pagpanguna sa National Food Authority. Katuyuan sini nga mabuhinan ang production loss. At the same time, mapanami pa ang produksyon sa mga mangunguma, ma-improve ang agri-supply chain, kag at the same time, masigurado ang food security sa kada Pilipino. So karon misbing nga nagapadayon ang ceremonial nga pagpagana sang pila ka mga pasilidad diri sa nasambit iyang modernized rice processing center sa Banwa iya sang Dumangas. Ini misbing ang mayara sang isa ka unit nga 8 to 10 tons per hour capacity multi-pass rice mill kay ginalauman nga magpanami gid no sang kalidad sang bugas kag at the same time produksyon sang palay sang aton sini nga mga magmamaduwas dira misbing may araman sa ginalauman na pag-turnover sa naituhay nga mga makinarya kag kagamitan alin sa DA Western Visayas kag subungan sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. Pagabot naton diri kaina nakaplastar na ang pila ka mga harvester at the same time mga fishing boat ka igapanagtag sa aton sining nga mga mangunguma. Kag ginalauban na naton misbing sa subong adlaw ipanpagit nga mga organisasyon ang mahatagan sa kaganan nga makapag-istorya kay Secretary Laurel para magpalabot man ang ila sining nga mga concern sa aton nga mga mangunguma. Misbing? Bali si si Secretary Chu Laurel ang aradira sa pagpanguna sa siling aktibidad. Yes, that's correct, Ms. Bing. No, mismo ang Tiglicom sa Department of Agriculture ang nagpadulong diri sa aton Banwas ug Mangas para pangunahan ang ining inaugurasyon sa proyekto. Ginatingwa natin, Ms. Bing, mababati no, ang kabahin sa mamisahin ni Secretary Chu Laurel patato sining patapos na ang giya sining malipot ngayon anon sa aton sining mga samtang nga pinatistingan daw ang pila ka mga pasilidad nga gin-introduce o kung kinbutang sa sini iyang rice processing center. Tingnan natin karon Ms. Bing nga makapangayo sa mga dugang nga detalye kaya after the short program pwede kita magsala may ara sa portion sa media interview with Secretary Francisco Chu Laurel Jr. Ms. Bing? Yes, aside from iyo putotan, may ara na sang rice processing na sa Dumangas Japes. Yes, Ms. Bing, kadako sa sini nga pasilidad we were able to send sa pictures sa sini nga proyekto. But kung kita ang mag-describe sa sini nga tamaan ini kataas, tamaan kalapat, and kadako gid sang kapasidad sini nga makapadugang improve sang buffer stock sa aton sini iyang probinsya kag sa bugos nga region, Ms. Bing. Mga local officials silang aradira Japes. Nakita natin diri Ms. Bing si Mayor Peron sang Dumangas kag iban pagid nga mga opisyal no sa nasampit iyang Banwa pero as to the province Ms. Bing di na puro pangita natin diri
ang presensya ni Governor Alfredo Sir Jr. Pero sa iya siniabing program is being pagwa may ara sang porsyon nga maghatag sa mensahe si Governor Toto Defensor. Pero as of now, as we speak, Miss Bing, why pa nato nakita dire ang presensya ni Governor Defensor. Okay, sige, Japes. Yes, Miss Bing, amo na ani ang latest nga madulong naton nga update gikan diri sa Rice Processing Center sa Banwa sang Dumangas. Para sa Bagong Pilipinas, JP Hervas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Pinalawang mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Nandito mga kabyanan, JP Hervas, saya sa inyong report live from Dumangas sa pagdulong sa aton sang pinakaulihiman nga mga impormasyon sa ginahiwat nga activity subong iyang aga, no? And no less than the Secretary sa Department of Agriculture ang nagtanguna o nagapanguna sa subong iyang seremonya. Maghahatag ako ng isang pila ka mga pahanamdom. Maging fuel efficient sa lastong pressure ng gulong at pag-set ng thermostat ng aircon sa katamtaman o hindi bababa sa 22 degrees Celsius. May savings ka na aabot sa 5%. This is a public service announcement from the Department of Energy and this station. Game, 1, 2, and... Pahatuhon, balikat ulo, kita pwetan, may mga susus. Huwag mong titigan ang hindi sa'yo at maging disenteng tao. Pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso. Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women at ng himpilang ito. Maging fuel efficient sa regular na preventive maintenance, malinis na air filter, fuel injectors at engine oil, may savings ka na aabot sa 2%. This is a public service announcement from the Department of Energy and this station. Ang sumit-sit ay pang-mang-mang, ang sumipol ay pang-hunghang, ang babae sa lansangan, huwag hiritan kundi igalang. Pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso. Huwag hiritan kundi igalang. Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women at ng himpilang ito. Maging fuel efficient. Mabilis ang trivia. Dagdag talino. Heto na ang Dagling Kaalaman. Mga kababayan, maging alerto sa rainfall advisories ng Pag-asa. Yellow Rainfall Advisory. Kapag malakas ang ulan mula 7.5 hanggang 15 millimeters sa loob ng isang oras, mag-ingat dahil posible itong magdulot ng pagbaha sa mababang lugar. Orange Rainfall Advisory. Mas malakas na ulan mula 15 hanggang 30 millimeters. Malaki ang posibilidad ng pagbaha, kaya maganda at maging alerto. Red Rainfall Advisory. Emergency na ito. Higit 30 millimeters ng ulan sa loob ng 3 oras o higit pa. Kapag nakataas ang red advisory sa inyong lugar, huwag mag-aksaya ng oras. Agad na lumikas para sa kaligtasan ng inyong pamilya. Maging handa, makinig sa abiso at laging unahin ang kaligtasan. Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman. Maging fuel efficient. Planuhin ang bawat biyahe para iwas traffic. Mag-carpool para sa mababang carbon footprint at emission. Tipid na pamasahe, may savings ka na aabot sa 10%. This is a public service announcement from the Department of Energy and this station. Maging fuel efficient. Panatilihin ang takbo ng sasakyan sa speed limit o 60 to 80 kilometers per hour at gamitin ang cruise control sa mga highways. May savings ka na aabot sa 15%. This is a public service announcement from the Department of Energy and this station. Uy, ako ba yun? Kung tunay kang lalaki, ito ang alak para sa'yo. Ay, ako ba yun? Gusto mong pumuti? Ha? Ako ba yun? Hubad at duguan ang babae nakita sa madilim na eskinita. Hindi ako biktima, manika, produkto. Prepare ako. At ako ang magpapasya para sa sarili ko. Ang mensaheng ito ay hatid sa inyo ng Philippine Broadcasting Service at ISIS International Manila.
Maging fuel efficient. Siguraduhin na walang bagahe na di kinakailangan sa sasakyan. Magmaneho ng wasto at iwasan ang idling. May savings ka na aabot sa 15%. This is a public service announcement from the Department of Energy and this station. Ang violence against women and their children o VAUC ay isang krimen at hindi isang pribadong usapin lamang. Ito ay nakasaad sa Rule 3, Section 6 ng Republic Act 9262 o Anti-Violence Against Women and Their Children Act of 2004. May obligasyon ako, ikaw, tayong lahat. And vow now. It's our duty. Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng Philippine Commission on Women at ng himpilang ito. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Famously known as the lead female character in the epic 19th century narrative of Jose Rizal's Noli Me Tangere, ang Maria Clara ay isang traditional dress na ginagamit ng mga Filipina. Touch Me Not may not just be the title translation of Jose Rizal's book. Pwede rin yan ang sinasabi niya sa kanyang pananamit, since the dress covers almost all of her person. It surely does. Ang Maria Clara ay may 4 na bahagi. The saya, which is a long dress, the tapis, which is a knee-long skirt, the camisa, which is a colorless camise, and the panuelo, which is a stiff scarf. Paano kaya na pinatigas yung scarves na di siya nabaluktot sa hangin? Sa pagplansya yan, gumagamit ata sila ng starch para makatindig yung scarf all day long. And although the design of the Maria Clara has transformed through the years, in the 20th century, ang Maria Clara ay nag-evolve na to a terno. Terno, now that's what we mostly hear these days. That's the dress most, if not all, Miss Universe Philippines title holders wear during the nightgown segment in the global pageant. Good evening, my name is Flora Diaz, Nancy Manila. Miss Philippines! Those butterfly sleeves are really a fashion statement the whole fashion world can't help mention and admire. Exactly. Pinapasikat nila yung humble pinya cloth natin, which is what most ternos are made of. And with the ever-changing times, mixed with silk and ibang materials na rin, giving the terno a modern twist na sumasama sa changing standards in fashion today. Although the Maria Clara style has changed through the years, yung imahe of the classic Maria Clara can still be seen in every terno produced. Ang trahedya naman, if you've read Noli Me Tangere, which I assume we all have had in high school, unless you were so zoned out, Maria Clara and Crisostoma Ibarra don't end up together. But that's for another kultura. It sure is. Now that's a quick note at Kultura, because our culture is cool. Yan, ang Pinoy Kultura, because our culture is cool. Ang atong oras, 9:55 mga kabyanan, doon nilang anay kukutob sa aton sa nga pagpangalagad for this edition. Tomorrow, same time, ang inyo sini regular anchor, si JP Hervas, ang magabalik sa sininga programa. Partners ko sa Technical Science Studio, si Bong Aventura sa Baisang Transmitter, si Pipoy Magallanes. Pilipinas, salamat! Ako naman si Bing Pabiana, maayong aga. Balita, issue, kag iban pa. Diri sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas.